Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Okay, ito, panoorin natin tong mensahe ni BP Sara kay mensahe ni BBM kay BP Sara. Abot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng ika-46 na taong karawan ngayon ni Vice President Sara. Ano nakalagay? Happy birthday, Inday Sara. Pinalalakas ng iyong sipag at pagmamahal sa bayan ng ating mga kabataan at kaguruan. Ipagpatuloy lang natin ito para sa isang matatag na edukasyon sa ilalim ng bagong Pilipinas. Dinamay mo pa niya si BP Sara sa bagong Pilipinas mo. Ano, para sa bagong Pilipinas. Ang lupit mo. Paano yan? Gigil na naman si Ma'am Tars nito. Oo, malamang sa malamang, manggigigil si Ma'am Tars. Bakit mo binabati si Sara? Bakit mo inano si Sara? Ha? Ba't may tapos sasabihin mong sipag at pagmamahal? Gusto ko nga ipa-impeach yan Pinapa-impeach ko yan pinapababa ko yan pinagre-resign ko yan sa mga bataan ko. Bakit dyan may sipag at pagmamahal? So mismo pa lang si Marcos binabarag niya yung mga tanso vlogger. Kawawa naman ng mga tanso vlogger, no? Biruin mo pati yung presidente nila binibira sila. Di ba sila yung sigaw ng Sara resign. Dito binanatan sila sipag at pagmamahal. So ibig sabihin walang karapatan, walang dahilan para mag-resign or ibaba sa pwesto or i-impeach si BP Sara, di ba? Sara Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na pinalakas na ng sipag at pagmamahal sa bayan ni VP Sara ang ating mga kabataan at mga guro. Iniling din ng Pangulo kay VP Sara na ipagpatuloy nito ang isang matatag na edukasyon sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kasama rin sa nagpaabot ng pagbati sa karawan ng Vice Presidente ang presidential. Dapat si Ma'am Tars meron din. Bakit walang paano si Ma'am Tars? No? Kung dayo naman ni Ma'am Tars. Dapat may pa-greet din si Ma'am Tars. Happy birthday, hindi ka na bad shot sa akin. No? Happy birthday, BP Sara, hindi ka na bad shot sa akin. Communications Office. Hilingin ng PCO ang mabuting kalusugan at tagumpay para kay VP Sara para sa mga susunod pang taon ng kanyang paglilingkod sa bayan. Kakaiba talaga pag Ano ba yan? Wait lang, bakit nawawala yung natin? Maganda itong pag-usapan to. Saan yung mga dinownload natin dito? Ito! Ano to? Mas malala pa sa gobyerno ni Marcos Sr. Ito na lang pala may hiling. Ito pala. Nananatiling si Vice President Sara Duterte ang pinakapinagkakatiwalaan sa mga pangunahing opisyal. Nananatili. Naku po, iyak na naman si Tamba nito. Kawawa naman yung mga tansu dyan. Utangin na yun, no? The most trusted pa rin sa top government official survey si BP Sara. Naku po. Akala ko ba wala na, sirang-sira na ang Duterte. Ay naku po, kawawa naman. Diba? Lagi nilang sinasabi, Alexa G, shoutout. Pwedeng singing nyo. Ayoko nang basahin yan. Shoutout po kay Ma'am Grace. Yan. Happy birthday kay BP Sara. Ito, most trusted, gobyerno sa bansa. Batay sa pinakabagong online ano to?
Ayan tinalo niya pa yung presidente. Ay, grabe, 60%. May. Ano to? Talong-talo niya yung presidente, sa trusted. Distrust. Ito yung mga tansuan to eh. Si Martin Romualdez ba tumaas? Naging 54. Yung wala, naging 54 na si Martin Grabe may improve si Martin magkapantay lang pala si Migs tsaka si Martin House of Representative. Tapos Senate President Subiri pero hindi na siya ngayon, iba na eh. Ito 54 na 54 na si Martin. Tapos si Sara 60%. Akala ko ba wala na nagtitiwala? Bakit pataas pa rin ng pataas yung bababa tataas, pero at least hindi siya nalalamangan. Mas mataas pa yung trusted ng tiwala ng taong bayan sa Vice President. Kaya pala palaging sinisira. Kaya pala laging ginagawa ng kwento eh. Kaya pala laging ginagawa ng kwento si VP Sara eh. Grabe, no? Survey ng Tangere App, nakakuha ng 60% na trust rating si VP Duterte habang 52% naman ang kanyang satisfaction rating. Pero bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings nito kumpara noong Marso. Si Pangulong Ferdinand Marcos naman ay may 56% trust rating. Bahagya ring nadagdagan ang bilang ng mga kontento sa performance ng Pangulo na nasa 43% mula sa dating 42 noong Marso. Okay. Mapapansin din na magkakapareho ang trust ratings ni dating Senate President Mig Subiri at House Speaker Martin Romualdez. May palakpakan natin si Tamba. Nag-improve sa 0.4. Naging 54% na po. Palakpakan po natin. Palakpakan natin guys. Huwag kayong madamot. Magpalakpak naman kayo dyan. Grabe kayo kay Tamba Ginawa ang survey nitong May 22 hanggang 25 na sinagutan ng 2,000 participants. Sa isa pang survey ng Tangere App ngayong buwan, lumalabas na bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong sumusuporta sa panukalang pagbabago ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Nasa 57% na ang sang-ayon sa isinusulong na Charter Change o CHA. Mintang na yan na naman yung Chacha. Ang tanong, saan survey yan? Kumpara sa 55% nitong Abril. Ay siguro, no? Hindi kaya, ay kaya siguro tumaas din tong survey na to. Kasi nga, pagbigay ng ayuda ni Tamba, pabor ka ba sa Chacha? Opo. Tapos pagpila ulit, pabor ka ba Manang, pabor po ba kayo si Chacha? Opo. Yun, nililista niya. 1, 2, 3, 4. Pabor daw sa Chacha. Pabor. Pagdaan ulit ni Kuya, Kuya, ayuda po. May tanong lang po ako sa inyo. Pabor po ba kayo si Chacha? Opo, pabor po ako. Dinaan pala sa ayuda. Dinaan sa ayuda yung Chacha survey. Pagbigay nung ayuda, ito, pabor po ba kayo? Opo, pabor po kami. Pwede po bang pahingi po yung kapitbahay ko ng isang balot? Hindi siya nakapunta, masakit kasi yung paa niya. Tatanungin naman ni Tamba, pabor din ba yung kapitbahay niya sa Chacha? Opo, pabor po yun. Ate Rose, Ma'am Yuni, Ma'am Rochelle. Okay, tutuloy natin. 17% na lamang ang tutol habang 26% ang hindi sigurado. Batay sa panuntunan ng pag-amyenda sa salitang batas, kailangang ratipikahin ito ng mayorya ng mga Pilipino sa isang national referendum. Umaasa rin ang mga pabor sa Chacha na kapag natuloy ang amyenda, ay lilikha ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang Chacha, lilikha ng trabaho? So, ibig sabihin, pag hindi pala natuloy ang Chacha, walang trabaho, ganun. Tama ba ako? So kapag naipasa ang Chacha,
ang cha-cha na yan, ang charters change na yan, so ibig sabihin, doon pa lang magkakatrabaho ang mga Pilipino or tataas. So ibig sabihin, pag hindi natuloy yan, walang trabaho. Or hindi tataas ang patrabaho sa mga Pilipino, ganun. Ang galing nyo. Lago ang ekonomiya at tataas ang sahod at mga benepisyo sa trabaho. Brian Baldarahe, humahataw sa balita. Ay, humahataw. Grabe naman sa paghataw yun. No, eto pa, marami pa tayo dito about ano. Oh, eto, panoorin nyo to. Nagsalita ang isang dating mataas na opisyal ng NTF-ELCAC kaugnay sa mga ambag ni VP Sara Duterte sa giyera kontra CPP and PANDF, si MJ Mondihar. Sorry po! Isang araw bago ang kaarawan ni Vice President Sara Duterte sa Mayo 31 ay nagpahayag ng paghanga ang isang dating government spokesperson sa mga naging ambag nito sa laban kontra CPP and PANDF, lalo na si VP Sara rin ang Education Secretary ng bansa. Sa panayam ng SMNI, iginit ni former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na malaking tinik sa lalamunan ng ACT Teachers at Kabataan Party List ang Vice Presidente. Totoo naman. Oh. Diba ito yung ano? Diba ito yung tawag dito, ito yung grupo ni ano, itong Kabataan Party List. Ito yung grupo ni Risa, diba? Tama ba ako? Tama ba ako, guys? Diba ito yun? Oo. Diba ito yun? Ba't ganito? Ba't kanina nakikita? Oo. Diba yun? Yung ano, yung ano to, itong ACT teacher. Kanino to? Kay Castro. Etong teacher. Bubulol ako. Oh. Lalo na sa recruitment ng mga guro at estudyante sa mga kaliwang operasyon. Napakalaking balakid. Dumating na yung pinakamalas na buhay nila. You know why? Kasi ang Vice President natin, no, nakausap ko yan ano yung puso niya? Puso ng nanay din no? Hindi naman siguro unusual yun, no? Ang pagkakaiba lang kasi ngayon, alam na natin yung information. Si Vice President, dahil taga Davao siya, first hand ang kanyang experience sa karahasan ng mga CPP, NPA, NDF, naging mayora pa siya. Kilala si VP Sara na all out sa kampanya kontra komunista, kahit anong mayora pa lamang siya ng Davao. Dahil dyan, target siya lagi. Ando sabi nito, kung i-correct mo ang kapwa vloggers, wag naman sa live. Na hinihiya nyo yung tao. Ha? Ano daw? Una-una, nagkamali sila sa live. Malamang sa live din sila pagsasabihan. Kung sila nga, ni-live nila yun diba? Kung ikinorek sila, kung ano, edi correct mo din sa ano. Itong yung nakabubuhan. Ayaw na pag-usapan yan. Baka ano pa masabi ko Di na mga black propaganda ng left-leading party list organizations. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Alam na alam niya yan at hindi din siya titigil. So gaano kalaking balakid. Napakaswerte natin ng ating DepEd Secretary. Ayan na nga yung ano, ayan na nga yung sinasabi ho rin namin lagi na yung mga naninira at patuloy na naninira sa mga Duterte, hindi nila alam na pati sila ay pinapakinabangan nila ang Duterte dahil dito sa ginagawang pagsalungat ni VP Sara dyan sa katulad niyan yung mga NPA dyan, katulad nila Castro, yan yung mga kabayan, ano ba yan, yung mga kabayan block na yan. Yung ano kaya gigil na gigil kay VP Sara yan kasi hindi na nila nagagawa ng gusto ngayon yung ginagawa nila noon. Nung panahon ng Dilawan, doon malaya silang gawin yon. So nung dumating ang Duterte, natigil sila. No, natigil sila na mang-recruit ng mga kabataan para isali sa grupo ng ano para maging
NPA. Kaya nga G sila diyan kay BP Sara. Kasi nga si BP Sara ang isa sa mga hanggang ngayon ay tinik pa rin sa kanilang lalamunan. Ay ganyan, kilalang kilala niya ang CPP at hindi siya mag-aatubili, no, nagagawin kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit na pinag-resign man sa pwesto bilang Education Secretary, hiling ni Dr. Badoy sa kaarawan ni VP Sara ang patuloy na kalakasan at manatiling tagapagbantay ng mga kabataan laban sa NPA. We're very grateful that the Vice President na DepEd Secretary, sakto talaga, no? Sakto talaga. Very, very brave, very courageous, very clear. Kilalang kilala niya ang kalaban na ito at hindi siya natatakot. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kong Mahat, MJ Mondihar, SMNI News. MJ Mondihar. Ito pa, mas malala. Pagsabay-sabay na natin lahat to para isahan na, no? Ayoko kasi ng pa-legoy-legoy eh. Ito, pag-isahin pa natin to. Ano to? Nakikipag-alyansa sa partido ni PRRD at PBBM. Ano tong nakikipag-alyansa? Ano tong nakikipag-alyansa na sinasabi nila? O nga pala, ulitin ko, happy birthday kay BP Sara, no? Sa birthday ko siya. Nagtawa ako dun kahapon. Sabi ko, ano kaya nga sabihin ko kasi nag-inom ako kahapon. Sabi ko, birthday ko na lang. Ang dami kong nabudol kahapon. Naka 7,000 ako napalipad. Ay. Ito, idugtong na rin natin to. Sa paglawak ng mga nagaganap na operasyon ng kasalukuyang administrasyon, iba't ibang sektor na ang nagsama-sama sa panawag makisa. Ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa umbayan at hindi sa mga nasa kapangyarihan. Narito ang balita. Hindi, ito administrasyon ni Bongbong Marcos mas malala pa sa kanyang ama. Totoo naman eh. Hindi, totoo naman talaga eh. Walang-wala talaga. Sa ilang beses natin sinabi, yan nga yung yan yung hindi rin masagot-sagot ng mga tanso vlogger. Sabi nila, bakit palagi yung pinagdidikit si Marcos Sr. at Marcos Jr.? Magkaiba daw yun. Sabi ko, parang magkaiba. Sino ba nag-impluwensya kay Marcos para maging presidente? Di ba tatay niya? So, ibig sabihin, ang iniidolo niya, tatay niya. Kailangan naman ang iniidolo niya si Ramos. Hindi naman tatay yun. Tatay niya ba yun? Totoo naman walang-wala naman talaga yung panahon ni Marcos talaga. Marami nagsasabi sa akin nung panahon ni Marcos okay, masagana ang pamumuhay sa Pilipinas. No, yun nga lang may konting kaguluhan gawa ng ginugulo sila ng mga dilawan. Pero yung about sa panggugulo ng dilawan sa Marcos ay hindi natin alam, baka scripted din yun. Wala mo dati may scripted na pala, no? Akala ko ngayon lang yan eh. Akala ko ngayon lang yung scripted na yan. Yung pala dati pa pala meron. Ay wala naman talaga kasi nung panahon daw ni Marcos Sr., 2 years ago pa lang naikwento sa akin ng mga matatanda na 2 years pa lang talaga may nagagawa na. May nagagawa na si Senior Marcos dito sa Pilipinas. Ayun, hindi tayo at laging nasa top 1 daw tayo sa buong Asia. Hindi daw tayo ni minsan naging top 3, hindi daw tayo lagi daw na nasa top 1. So nagulat na lang ngayon na yung inasahan ng taong bayan na magagawa ni Marcos Jr. Kaso wala, nga. During the Marcos administration senior, nabuhay ang MNLF. Nagkaroon ng resistance para mapigilan ang pagsusupil ng gobyerno, lalo-lalo na sa Moro territories. Na-complicated ito, mas worse ito ang nangyayari sa Junior. Isa lamang si Aziz Monk Olami, MNLF chairman sa marami pang sektor. Loisa, nang pinagsasabi mo may script, ikaw nga may script dyan eh. Saan na script ko dito?
Sira ulo to. Asan? Ayan, no, kita mo yung betlog ko. No, kita mo tuloy, hakdog ko, kapal, di ba? No. Anong script sinasabi nun? Pinagsasabi mo? Yamaw, tulunggis talaga itong mga vlogger, mga Tansun supporters natin. Ipunan sa bansa ang tila di na makatiis sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. Halimbawa na lamang anya dito ang pagpaparelieve ng halos 40 Davao Police personnel at pagde-deploy ng 2 batalyong SAF troopers 1 linggo na ang nakakaraan. And then, braso ito. Either this is a political or a personal vendetta o cleansing politically to erase the Duterte in this forthcoming election. Sinabi naman ng law expert na si Attorney Mark Tolentino, dapat may clearance mula sa alkalde ng isang bayan o syudad ang ganitong hakbang ng PNP. Under the law kasi Eric, yung mayor dapat may consent kung sino yung maging leaders ng kapulisan sa kanyang bayan. Yes. So very clear yan. So yung pag-deploy ng more than yung dalawang batalyon, kailangan with the clearance ng elected officer. Ng elected officer, meaning the mayor ng Davao. Kasi siya yung representative ng taong bayan. Tama. Dagdag pa ni Tolentino, dapat ay may malinaw pa rin anyang basihan ang pagde-deploy ng 2 batalyong SAF troopers. May threat ba dyan sa Davao? May violence ba? May panggugulo ba? Kung wala, anong basihan? Hindi natin pwedeng ma-deny na may papunta yan sa yung away ni Duterte and ni Marcos. So that's why yung Hindi, sa Attorney Mark, ganito kasi yun. No, nagpapunta doon ng di alam ko yan eh. Nagkausap kami ni Kuya Bong. Hindi kasi ganito yan. Kasi itong balita na to, yung 2 batalyon na pulis na pinapunta doon sa Davao, kaagad ginawan ng issue ng mga Tansu vlogger yon. Na kesyo, kaya daw pinapunta doon yon kasi nga huhulihin na si Duterte. No, kaya daw itong Duterte pumunta na ng ibang bansa. Yun yung pinapalabas nila ngayon. Si Duterte daw po ay tumakas na sa ibang bansa dahil daw dyan sa dahil daw dyan sa 2 batalyon na pulis na yan. Kaya ang ginawa lang dyan talaga is para may content yung mga vlogger. Siguro wala nang pasahod, naubos na sa ayuda eh. Eto, walang arrest warrant, aarestuhin. Kaya nga eh. Diba, napanood nyo naman siguro eh. Kayo, mahilig kayo manood ng mga Tansu vlogger. Diba, lagi nila sinasabi, oy, pinuntahan na doon, 2 batalyon. 2 batalyon nandun. Hulihin na si Digong, sabi ni Jaret. Tapos si Digong nasa ibang bansa na. Kita mo katangahan na, uhulihin daw si Tatay Digong. Kaya daw nagpadala doon ng 2 batalyon sa Davao. Tapos sasabihin, ang sinabi naman ng isang vlogger ay nasa ibang bansa na daw. So paano mahuhuli si Tatay Digong kung nasa ibang bansa na, di ba? Bobo lang. Hoy, Kasjaret, yung mga bataan mo, sabi mo, mag-meeting kasi kayo minsan. Hindi kayo nagkakatugma ng mga tawag dito, hindi nagtutugma yung mga yung mga vlog nyo. Alayo, napagkakalataan kayo. Hoy, Chris Ulo, yung mga bata mo diyan. I-manage mo sila para kapag naglabas kayo ng content or ng ka-fake newsan sa mga Duterte or sa mga manonood nyo, dapat tugma. Kaso iba-iba nagkakamali-mali na kayo. Dahil uhulihin daw si Tatay Digong sa Davao. Kaya daw nandun yung 2 batalyon na pulis na yan. Tapos sabi naman nung kabila, nung tawag dito ni Kasjaret, nasa ibang bansa daw. So sabi ko, paano mahuhuli si Tatay Digong kung anong silbi nun kung
Kung halimbawang totoo yun kung isipin nyo lang kung halimbawang totoo, yung about dun sa 2 batalyon na police, paano mahuhuli dun si Tatay Digong kung nasa ibang bansa na nga? Kasi yun ang sinabi ni Cas Jaret. Kaso dun sa live ni Ulo, or nung mga kasama ni Ulo na mga mukhang libag, ang sabi nila doon ay uhulihin na daw si Tatay Digong kaya pinadala daw yung 2 batalyon na doon na police. Tapos ito pa pinakamalala doon, hindi alam ng mayor. Paano katarantaduhan yon? Tsaka ito bakit pa kailangan magpadala ng 2 batalyon na pulis doon? Anong ginagawa ng mga pulis ng Davao? Hindi nyo kayang hindi nyo kayang utusan yung mga pulis ng Davao, ganun ba kung totoo man? Hindi, alam ko, ito yung about dito, hindi naman talaga Duterte ang pakay nito eh. Oo, itong 2 batalyon na to, no? Ano to? Nasaan si Rodrigo Roa Duterte Monyo? Sabi ni Moon TV, tahimik siya, natigok na, at dinala sa China para i-cremate. Sabi ni Moon TV. Speaking of natigok, baka bukas mauna ka pa, ha? Kapag natigok ka bukas, Moon TV, chat mo ko. Padalang kita sa GCash. May 1,000 pa ako dito sa GCash ko pang pakape. Para hindi naman maantokin yung mga lalamay sa burol mo, ha? Boob. Congressman ng PNP, ang masasabi ko lang, tell that to the Marines. Pakiusap naman ni Kanik Elman na dating kilosang Mayo 1 spokesperson ng Marcos Senior Administration. Ngayon, sa bahagi naman ng mga military at mga pulis, pakiusap ko lang na gusto natin ng kapayapaan, gusto natin ng pagbabago, ayaw natin ng bloodshed. No, nung panahon ni Digong, ni President Mayor Duterte, no, ang unang-unang kanyang inisip ay kung paano tulungan ang mga military na maayos ang buhay. Maayos ang buhay at mabigyan ng sapat at karampatang sweldo at benepisyo. No? Now, pati police kasama. Yes, pati police kasama. BGMP, fire. Lahat. So, makikita mo sincerity ni President Digong, no? Kung paano niya gustong mahalin ang ating bansa. Dagdag pa ni Kanik, ang natatanging pag-asa na lamang para may pagpatuloy ang magandang pamamahala ng gobyerno ay hindi ang kasalukuyang mga politiko, kundi ang mga militar, kapulisan at mga Pilipinong magkakaisa sa layuning ipagpatuloy ang magandang sinimulan ng Duterte administration. At gusto natin mailigtas ang ating bansa laban sa kapangyarihan ng mga dayuhang oligarko at mga dayuhang may kapangyarihan sa buong mundo. Bakit sinasabi mo ba na si Marcos Jr. ay parang naging representante ng mga oligarkong pamilya? With all due respect, yes. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda. Ka Eric, ha? Sira ulo ka Eric, ha? Ay, ito pa. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-aalyansa ng mga malalaking partido sa politika ay hindi pa malinaw sa ngayon ang magiging hakbang ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na kinabibilangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa isang eksklusibong panayam kay Senator Francis Tolentino sa SMNI ay sinabi nito na malalaman ang estado ng partido sa mga darating na araw. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa PDP, ay asahan na magkakaroon ng pagpapalit sa liderato nito. Ayon kay Senator Tol, si Congressman Jose Pipito Alvarez ay magbibitiw sa kanyang pwesto bilang... Tawang-tawa ako dito lagi sa mga tanso vlogger pag halimbawa katulad nung si Gwen Garcia, 'di ba? Dating nasa PDP laban 'yon. No? Andun dati 'yon. So umalis. So tuwang-tuwa yung mga tanso. Sabi ko, tignan niyo 'tong mga bobong, ngayon lang ba kayo na naka-encounter ng ganyan? Ugali naman na ng mga politiko 'yan eh. 'Di ba? Ugali naman na ng mga ng mga politiko na palipat-lipat yan sila ng grupo. Ba't parang big deal sa kanila, no? Tanga lang. National President. Inaasahang papalit naman kay Alvarez sa mababakanteng pwesto si Senator Robin Padilla.
Ang alam ko po sa PDP, hindi ako dapat ang magsalita nito, ay nagbitiw na, magbibitiw si Congressman Pipito Alvarez bilang Pangulo. At ang nakaamba pong papalit sa kanya, kahalang ay si Senator Robin Hood Padilla. Sa mga nagdaang linggo ay sunod-sunod na nagkaroon ng alyansa ang ilang malalaking partido para sa 20 midterm elections. Una nagkaroon ng alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP at ang Lakas CMD. Miyembro ng PFP si Pangulong Bongbong Marcos, habang si House Speaker Tuwa ba? Martin Romualdez naman ang chairman ng Lakas. Nakipag-alyansa na rin ang PFP sa Nationalist People's Coalition o NPC na pinangungunahan ni dating Senate President Vicente Tito Sotto III. Inaasahan na maglalatag ng senatorial slate ang alyansa na pinangungunahan ni Marcos. Kaugnay nito, sinabi naman ni Tolentino na wala pang katiyakan kung ano ang magiging desisyon ng PDP. Ang PDP ngayon ay nananatiling hiwalay pa kung ano man ang direksyon nito, ay bahala na po yung liderato ang magdesisyon kung sila ba ay papasok sa isang alyansa o mananatiling hiwalay o independyente. So again, kagaya po ng sinabi ko, very fluid po ang sitwasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy, kahit din ako pabor ako dun na si Robin Padilla maging hindi alam nyo totoo siya ako. Para sa akin, hindi talaga big deal sa akin yung mga nagsilayasan sa PDP laban. Mas okay pa nga itong nangyayari na ito eh. At least dito, nalaman natin yung kung sino yung mga bulok. Tingnan mo, yung mga nagsialisan na yan, tingnan mo, babalik yan sa mga Duterte. Pustahan tayo. Babalik yan. Tingnan mo, pagtapos ng eleksyon 2028, o kung sino man yung magiging presidente, kung sakaling pala rin ang ating mahal na VP Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas, no? Tingnan mo, yung mga ano na yan, yung mga kumalas-kalas dyan, magsisigapangan ulit yan. Pustahan tayo. Sila Manny Pacquiao. Yan. Ay, nako, pustahan tayo. Okay, ito pa. Si Duterte ang pakay. Paliwanag ng PNP na walang kinalaman sa mga Duterte ang pagpapadala ng 2 batalyon ng craft troopers sa Davao Region. Ibig sabihin, fake news yung mga tanso. Dapat pala ito yung dinugtong ko kanina, no? Kasi ang sinasabi nila, kaya daw, nakamot ko yung tigyawat ko. Ang sinasabi nila, kaya daw pumunta daw dun yung 2 batalyon sa Davao is para hulihin daw etong si Tatay Digong. Pero ang pagkakalam ko nga doon, andito yung pinaka-explain. Ngunit hindi kumbinsido ang isang political strategist dito, si Franco Baranda sa report. Lumabas po na nag-deploy po doon ng 2 SAP at matagal na pong meron pong nakadeploy na SAP po doon sa Davao Region at nakadistribute po yan sa ibang mga probinsya, hindi po concentrated lamang po yan sa Davao po. Yun, no? Ewan ko ba hindi ko alam kung nanonood ba ng balita. Nanonood pa ba kayo ng balita, mga tanso? O sadyang kapag bagay o happening, siguro ngayon nagigets ko na rin siguro by script yun. Eto, Kas Jaret, eto yung script mo. Ito naman yung script mo, Chris Ulo. Yan. So, yan ang gagawin nyo ha. Papalabasin nyo doon na yung 2 battalion na ipinadala, natutusin meron naman talaga pala doon na sinabi na mismo ng chief ni Pajardo na meron naman pala talaga doon at kalat, no? Hindi lang naka-stick sa isang lugar. So, ang nasa script ng mga tanso, ganito, ganyan ha, palabasin nyo, nahuhulihin na si Digong. Kasi gagawa tayo ng fake news ulit na si Digong ay nasa Amerika, nasa Hong Kong, nasa Japan, nasa Australia, nasa China. Ganun yung nangyayari dyan sa kanila. Ang galing. Alam po nyo, kay Duterte lang yan. Clearly, kahit na paikot-ikutin tayo, kahit na anong sabihin,
Si Duterte lang ho ang aim nila. Oy, Ang Davao City gusto nilang pabagsakin. Imaginein mo kung may ganyan 700. Noon nga ako nag-declare ng martial law sa Mindanao. Wala ka masyado nakikita dyan, sa airport lang eh. Hindi katanggap-tanggap para kay Professor Malutiquilla, isang political strategist sa naging pahayag ng Philippine National Police patungkol sa pagpapatanggal ng halos 40 Davao City Police personnel at pagde-deploy ng dalawang mga police, palitan ng mga adik yan. Anitiquilla, di na kinakailangang magbolahan pa sa mga ikinikilos ng administrasyon. Ngayong alam naman ng taong bayan ng hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos. Ano ba naman yung tawagan ni Chief PNP na, sir, ganito po ang gagawin natin. O magbigay ng, sir, ito yung order sa amin. Yes. Hindi yung bastang 2 batalyon. Ngayon ko lang nung nakita ko, 2 batalyon, marami yan. Kung batso ng Davao City. So, ano nga yun, tama? Kaya pala, kagabi, ang sabi sa akin, police state. May police state? Dagdag pa ni Tiquilla, sana man lang ay nakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa alkalde ng Davao City kung bakit biglaan ang pagpapadala ng staff troopers gayong maayos naman ang kasalukuyang pamamahala. Wala namang gera dun. Sebastian Duterte sa lungsod. So talagang pamabastos. Let's call a spade a spade. Wag nyo nang sabihin na, alam mo, wala yan, ganito, ganyan. Let's call a spade a spade. At wag gawing bobo ang mamamayan. Oo, yun ang number 1 ka, Eric. Hindi ho bobo ang Pilipino. Sad pa nito, nakakabahala ang ganitong aksyon ng pamahalaan dahil kung maisakatuparan umano'y ang plano ng powers that be, ay posible sa darating na 2025 ay wala nang makikitang Duterte sa mundo ng politika. Pero paalala nito sa ginagawang hakbang ng administrasyon, aralan nyo ang psychographics ng Mindanao. Kipilin nyo sila, i-push nyo sa pader, babalik at babalik yan. At magugulat kayo sa reaksyon na mangyayari. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Grabe na yung ginagawa talaga, no? Ang tindi na ng ginagawa nila talaga, no? Yurin mo kabastusan yun, bigla, ayaw silang mabastos pero sila mismo yung bastos. Hindi man lang muna inano sa mayor dun. Katarantaduhan talaga, no? Hindi nila kayang sirain kaming mga taga Davao kasi kahit bagito na pulis namin, magaling sila. Kumpiyansa kami sa kanila. Malungkot ako pero alam ko matibay kami. Ano to? Malaking inggit sa mga Duterte. Inumpisahan na ni BBM ang martial law. Ay di umpisahan niya na. Idol J pa shoutout from Hong Kong kay Rodaline Pineda at kay Michelle Mangarin. Maraming salamat po sa pag-join sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you. Ano pa ba? Ito, ang dahil pa natin mga pag-uusapan dito. Sana. Ito, sinuspinde. Ito, maganda panoorin din to. Maganda panoorin to, guys. Tingin niyo po ba dahil po sa pagbaba po ng rating po ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Bohol, may kinalaman ano to? Suspension ni Gob aumentado dahil sa pagbagsak ng ratings ni BBM. Naku. Pag mahirap pala pag bumabagsak ang rating si BBM, may nasususpindi. No? Ang hirap pala ng gano'n. Pag suspindi ka na agad. Ito ba kaya itong ni Governor Ares Aumentado at ilang mga politiko po dyan sa inyo pong lalawigan? Attorney, saan ba, ano bang nilalaman doon sa desisyon? Kasi yung issue dyan ay yung mismong construction or hindi na construction kasi meron nang naitayo resort dyan mismo sa Chocolate Hills. Bakit nasama ang gobernador dito, Attorney? Yes po. Last 2 days ago, mayroong order from the Office of the Ombudsman suspending
imposing preventive suspension sa mga 68 na government officials, including doon si Governor Enrico Aris Pimintado. Dahil doon sa investigation being conducted by the Office of the Ombudsman tungkol nga doon sa existing resort sa Sagbayan, Bohol, which is part of Chocolate Hills po. So, yan po yung issue ngayon na the governor is facing. Yun nga, nagulat po yung governor ng Bohol at bigla siyang binigyan ng Wait lang. Ito ang panoorin natin. May nakita ako, guys. Ano to? Ano ito? Ano tong na-discover?